Pinaiimbestigahan na ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mahigit 200 milyong pisong pondo na pinababawi mula sa ilang private schools. Ang nasabing pondo ay bayad sa ilalim ng vouchers program ng DepEd. Ang problema kasi ang libu-libong benepisyaryo hindi naman matunton. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Higit 19,000 estudyante na binigyan ng voucher ng gobyerno para makapag-enroll sa private schools ang undocumented o hindi matunton ngayon. Yan ang nadiskubre sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education kahapon kaugnay ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o IGASPE program ng DepEd. Sa ilalim ng programa, aabot sa 14,000 to 22,000 pesos na voucher ang binibigay pang-enroll sa kada benepisyaryo. Tugon ito ng gobyerno sa lumulobong enrollment sa public schools. Pero tanong ni Committee Chairman Senator Win Gatchalian, paano nakalusot sa programa ang ganitong karaming undocumented students? I'm trying to find out whether there's intention to defraud government. Paliwanag naman ng Private Education Assistance Committee o PEAC, may ilang pribadong eskwelahan ang hindi nakapagsumite ng requirements para mapatunayang lehitimo ang mga voucher program beneficiaries nila o VPBS. In other words, they're billing the government, but they cannot present documents to prove the existence of those students. So those are, can I call them literally ghost students? Right now, we call them kasi undocumented VPB. Dahil sa nadiskubre, aabot sa 239 million pesos ang kailangan i-refund ng ilang pribadong eskwelahan. One school can rack up to 80 million in terms of refund. How do we, what is the, naipon or the magnitude of students? Baka there is really an intention to defraud government, meaning they put different students, the same name, or maybe some of them are non-existing. Bukod dyan, lumabas din sa report ng Commission on Audit na may higit 100 senior high school students pa noong school year 2016 to 2017 ang tinagdin bilang ghost students. 2 beses daw kasi silang nakatanggap ng voucher sa isang taon. Tingin tuloy ng PEAC, posibleng pinagkakakitaan ng ilang private school ang voucher program ng DepEd. We've received anecdotal reports coming from the field that there are schools that are trying to game the voucher program. I've also received that reports also. What with regards to whether the school is kung sa Java or hindi, no, I think for some schools that have less than 10 or 1 out of 100 VPBs, I think this may be a mistake, an honest mistake from the school. But when the numbers reached hundreds, this is really a significant issue. Sinigundahan naman ito ni Gatchalian. Tingin niya, sa laki ng posibleng pera na makuha sa gobyerno ng mga private school, hindi raw malabong may ibang natuksong doktorinang listahan ng mga benepisyaryo para malaki ang makubrang voucher sa gobyerno. Pinuna rin ni Senator Win Gatchalian ang kawalan ng guidelines ng DepEd kung sino lang ba ang dapat na nabibigyan ng voucher. Ang una raw kasing dapat na makinabang dito ay yung mga mahihirap na estudyante. Pero mas marami pa raw ang nabigyan na may kaya naman sa buhay. Sabi naman ng DepEd, mas maingat na sila. Hindi raw muna nila binabayaran ng mga eskwelahan kung hindi nagtutugma ang mga resibo sa records nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.